Dito sa AI age, lalo na in the near future, saan mo nakikita yung mental health ng collective? It will get better ba or it will get worse? Well, unang-una, with any, kahit na sa development ng technology natin, who is it comfortable for? Kasi malaki ang digital divide natin. Madami sa atin na hindi talaga nakaka-access ng technology. Even life-saving technology, such as medicine, Oo. na hindi na-access ng maraming tao. Maraming walang kuryente sa Pilipinas. Such a basic necessity. So ito yung mga bagay na parang sino ba ang nakaka-benefit? And who does it... Kasi yung AI, yung takot ng mga tao sa AI is madami siyang i-replace na jobs. Ideally, that sounds to me like if you replace jobs, that gives people space to pursue their real interests. Di ba? Di ba dapat ideally na parang kung siya na ang gagawa, kung yung AI na ang gagawa ng mga nakakatamad na trabaho, Yun daw ang point daw talaga. di sana pwede na tayong gumawa ng art, pwede na tayong magsulat, magbasa, makipagkaibigan and whatever. Pero yung AI na rin gumagawa ng art eh. Yung AI na rin nagsusulat. So parang, ano gagawin natin? So we feel obsolete as a species. We feel obsolete as a product. We're competing with AI. Bakit? So that's the really strange thing about it is na bilang tao, why do we feel that AI is going to take over us when ideally AI can help us live better lives? Yun nga, oo. So it really shows na yung attitude natin about the system, Gets. our fears about the reality of human systems, na parang yung lipunan natin is really may parang kung hindi ka finished product, kung hindi mo kaya mag-produce, kung wala kang value in terms of monetary ability, pwede kang i-replace and you're set aside. You become, ito yung tinatawag ni Alain de Botton na status anxiety. Alain de Botton siya, no? School of Life. School Yeah. of Life. Yes. So he wrote a book called Status Anxiety where he talked about dahil nga ang lakas ang nagiging efficient na ang technology, we are also expected to catch up na dapat kasing galing natin yung technology. At dahil mas madali na ang buhay supposedly, then we have to be much better than that. That sana mas magaling na tayo. But then again, but why is the question? Our fears of losing jobs means also losing status. And if we lose status in a society, wala na rin tayong access to resources, wala na tayong access to all these things. So, when we're afraid na mawawalan tayo ng status, that's the status anxiety. Gets. Tsaka feel ko naman, adaptability lang. Kailangan mag-adapt sa pagbabago ng technology. Di ba parang ako, lagi kong binibigyan ng example dyan, kunyari, yung photography. Panigurado, nung dati, yung mga painters, nung nagkaroon ng photography, nabawasan siguro yung mga painters na gumagawa ng portrait. Pero, Nag-evolve ang painting. nag-evolve. The thing is, when we look at paintings, ang inisip natin is yung style lang dapat is realistic. Gets. But then, yun nga, tulad ng sabi mo, Impressionism sila. exactly, tulad ng sabi mo, since meron na tayong mga cameras, what's the point of realism? But then again, ang daming iba-ibang art forms. So, painting developed. Art develops as human beings also develop their technologies. So actually, ganoon din. Kasi ako, medyo nag-AI art din ako. Parang yun lang din nakita ko. Parang bilang, parang naita-translate mo lang din yung creativity. Kasi yung prompts na yun, ikaw pa rin nag-isip nun eh. Yung combination ng prompts na yun, ng imagination mo na kung ano ba yung gusto mo makita, ikaw sa'yo pa rin galing yun eh. Bas dumali lang. Yun lang yung mahirap siguro is that para kanino ba? And sino nagko-control? Kasi kung lahat na yan ay AI na lang natin, who will benefit? Really? Do we actually benefit? Or are we also just products? Pero sa akin, kunyari, simpleng bagay na lang. Pag may simple curiosity ako, punta ako kay ChatGPT, ang bilis. Well, it's very helpful. Totoo naman. Pero ayun nga, feeling ko talaga it's parang yung disiplina mo na lang din in how you use the tool eh. Parang tool lang yan na pwede siyang makaganda, pwede siyang makapangit. Para calculator. Alala mo nung panahon, nung grade school, hindi talaga pwede ang calculator sa exam. Kailangan ikaw talaga mag-iisip. Pero ngayon, okay lang. College. Open notes na.
it really depends on understanding kasi. That's more important. So, parang akin, mas importante lang na ma-educate pa natin yung tao on how can we handle AI kaysa pigilan kasi wala naman na rin. I Hindi think na mapipigilan. Yeah, totoo yan. Very important na ma-educate ang tao. But also, importante din na mapaalala sa mga taong nagko-control ng mga AI na to. Not just programmers, but the people who are paying for these programs na to use it ethically. Gets. Oo. Sa kanila na eh. Alam mo yun. So ethical Totoo concern yan. siya actually. Totoo. Yan ang medyo delikado. Kasi yun nga rin sinabi nila na magiging danger ang AI kung magpo-program ng AI na gagamitin mo. Hindi lang magpo-program. Kung yung sponsor na magbabayad para gawin ng AI na yun is not ethical, then delikado rin. That's why maraming mga technologies ngayon na parang napakadelikado kasi hindi ethical. Hindi eh. ethical. Oh. So there's a lot of concern. I think we're in an age, kasi ang bilis ng boom ng technology. I still remember nung, ilang taon ka nung, magka-age na Sa tayo. taon lang naman. Oh. So, isang taon? Yun yung tanda mo sa akin. Yung nung year 2000. So I was 5 years old, mga ganyan. And naalala ko pa yung boom ng technology eh. Naalala ko nung unang nag-sign up sa Facebook. Actually, Friendster pa nga noon eh. Oo, Friendster. Naalala ko nung how I saw how technology evolved. I saw how social media evolved. Tapos, ngayon ang dami na nating issues of privacy and so on. That was never a concern. Hindi ko problema So parang, ano nangyari? Bakit takot na akong, sa mga gantong issues? So we're seeing, I think, ngayon kasi parang napaka-frontier pa ng space ngayon eh. People are still exploring technology. And then people like us are also kind of pushing back saying na parang, ethical ba ang paggamit? Okay, go be pioneers, pero be ethical pioneers. So may mga taong nagpo-push forward, may mga taong nagsabing, talaga ba? Tama ba yung ginagawa natin? And I think this tension is a very important balance. Yes. Na eventually, and I'm hoping eventually, na we get to a point that we have ethical technology. Hopefully. Sa pag-aaral ko naman, yung mga, ngayon, ako, syempre, surface level lang naman yung malalaman mo sa tunay na intentions. Pero kunyari, yung mga may-ari ng ChatGPT, when I look at them, kasi may ko na nung podcast nila, parang yun naman din ang goal talaga nila is paano ba gagawing ethical si AI. Great. Yeah. Oo, kasi actually, dun din nakakatawa kasi yung parang leading person na nag-ano ng AI is yun ang primary goal niya kasi hindi siya mukhang pera. Sa totoo lang, hindi siya mukhang pera. Ang dami nag-offer sa kanya na, parang yan, Sam Friedman ba yun? Nakalimutan yung pangalan niya. Not familiar. Basta, talagang hindi siya nabibili ng pera. Parang ganun yung ano niya. So, nakakatawa.